Hi everyone, I'm Jimpy, and this is Rewind, a throwback podcast. Joke. Yun ang perfect na intro. Parang ayoko i-cut yung part na yun. Kasi nga, perfect yun para ma-establish. So, hello sa ating listeners dito sa Rewind, a Throwback podcast. And I am so happy to have her on our show. Kasi alam naman natin, lagi tayong nagto-throwback, lagi tayong ng mga iconic na palabas. And she herself is an icon, I believe. Dahil siya ang creator talaga ng Pioneer, isa sa mga creators ng Pioneer na youth-oriented show dito sa Philippines, ang TGIS. And aside from TGIS, ang dami pa pala niya nagawang youth-oriented show. So feeling ko, lahat ng henerasyon, parang nadaanan, nakakatuwa. So, we have for the first time here on Rewind, Miss Kit Villanueva Zapata. O, diba? Ang ganda ng pangalan. Hi, Jimpy! Hello! Hi, guys! Nako, so excited to do this. First time kong nagawa ng podcast, Jimpy. So, you have to guide me. I'm a virgin. I love it. Carry lang yan, Miss Kit. Nako, ano lang to, super chika lang. And I'm sure mag-enjoy ang ating listeners sa mga malalaman nila habang sila ay nag-wine night. So, pakinggan nyo to habang nag-wine kayo. Baka may mga ma-discover kayo. Usually, di ba, Miss Kit, sa mga ganun lumalabas yung mga revelasyon. Yung mga juicy. Yung mga, well, I hope I can remember some. Pero yeah, pag nag-iinuman, doon lumalabas unedited at hindi uncensored. Pero dito medyo friendly pa rin. Medyo pwede pa sa audience. Pero syempre before tayo magpunta sa TJ mismo, kasi ang daming for sure curious and gusto kong makilala kung ano ba ang pinagdaanan ni Miss Kit ng isang Kit Villanueva before niya nabuo ang TGIS. So, ano ba mga projects mo dati, Miss Kit? Okay. Actually, hindi pa ako nag-graduate ng college. I was already hired by sina Dominic Zapata and Mark Reyes. My professor recommended me to them. Tapos, I worked with sina Dom and Mark for a teen show. Teen show agad, diba? Ano yon? Kada. I don't know if you remember Kada, na na-mention na ba? 1993 yon. I graduated 93 pero later, a few months before, nag-work na ako sa Kada as a segment producer. Ano siya? Teen-oriented na telemagazine show sa Channel 5. Tapos, then wala pang teen-oriented shows masyado. Ang meron lang na teen-oriented, that's entertainment. Yung mga ganon. Yung mga mas parang variety show. Mga parang showbiz na parang ganon, variety show. Tapos, yung Kada, we wanted to make it hip and cool and different from the usual na mga shows for the teenagers then. So, it was fast-paced, cutting edge, pa-cool yung vibe. Well, cool yung vibe na gusto namin. Ewan kung pa-cool kami. Tapos, ano siya? Ang hosts namin, teenagers rin. Tapos mostly lasalista. Kasi lasalista kaming tatlo eh. So, yun ang aming community. So, yun yung mga, namin. Mylene Dizon was one of the hosts. And Ricky Liboro. Mostly commercial models. Meron din kaming band singer, si Sandy Aloba, Doyce Riego de Dios. It featured mga fashion, food, events, mga beauty tips, mga love relationship advice, ganon. Basta everything about being a teenager. Tapos, I think it was a good intro kasi that's where we honed our skills in making stuff for teens, music videos. Diba? Yung TG, may mga music videos kami. I'd like to think na it was our stint in Kada that honed our skills there. And then, it also, for me naman as a writer, it opened my eyes on mga teen issues. Ganon. So, yun yung start ko. And then, after that, I did a travel show, Good Trip, with Mark and Dom rin. And then, nag-pinch hit ako for their show na Music Bureau. Have you heard of Music Bureau? On Channel 5 naman yun. Hindi. Okay, oh my God. Medyo may konting record. Ano siya? Nakalabasa ko somewhere. Okay, Music Bureau. Parang rin siya. Variety show naman siya na parang cool na parang mas edgy rin ang dating. Tapos, yun, nagsusulit ako every now and then. So, yan ang grupo namin, Mark, ako si Dom. So, we'd always see each other.
Tapos we'd always hang out. Tapos pag, okay, tulong naman, magsulat ka dito ng sandali na ganyan. Or Kit, can you, alam mo naman how it is, I'm sure. Like, when you just graduated from college, lahat gusto mong subukan, di ba? Lalo pa ako, na obsessed sa everything and anything teen. So, yun talaga yung linya na I was gravitating towards. Yun. Pero ang start mo, Miss Kit, mga non-narrative talaga. Diba? Non-narrative. So, TGIS was your first narrative? My first narrative. Sure. Oo. But I was, I trained naman kasi I'm Com Arts naman, Com Arts Marketing Management. So, I had classes naman na narrative. I took a lot of classes under that. So, yun. Pero, yung airing, wala pa. Wala pa so, naman. ito, yun ang kauna-unahan. So, ang galing din. Yun din pala. Yun ang, kung pioneer ng TGIS ang youth-oriented show, sa'yo din sa pagiging narrative writer, yun ang una talaga. Oo. Tsaka lakasan lang ng loob. Parang, kwento ko na kung paano kami ng TG, paano napasok ako sa TG na mundo. So, I was always party, hanging out with Sina Mark and Dom. Tapos one time, I think it was a get-together party ng boyfriend ko noon. Tapos nagkakwento si Mark, I'm into Talks with Viva to do a show, teen show, na narrative. So parang ko, sali ako dyan, Mark. Talagang, kahit na never pa ako nag-try. At itong si Mark naman, kahit alam niya na never ko pa siyang napasok na venture, he was, he got me and then, yun, to do TG. So, ang idea pa nun ni Mark, parang mala Saved by the Bell. It's this Saved by the Bell is this sitcom, na American sitcom na teenage, na parang set sa school, so high school na mga kids, ganon, and all their mga, actually nakalimutan ko na kung anong kwento nun eh. Basta sabi niya, something like Saved by the Bell. So, sige, sali ako dyan, ganyan. So, ayun. After that, we sat down ni Mark, tapos we discussed the story of TGIS. That's na. And then, a few months or less than a year after, nag-air ang TGIS August 12, 1995. Yes. Oh my God. That's your second birthday, parang ganon. Diba? At malapit yun sa birthday na totoo ni Angelo, Correct, diba? Yun nga, ang galing. Diba? Yan yung isa sa mga nakaka-curious. Pero, talagang nang binubuo nyo yung TG, si Peachy na yun. Sila na yun, the 5 characters. Okay, ayan na. Ganto. So, kami ni Mark, umupo na kami. Ano bang kwento? Everything starts with a character first. So, sino ating pivotal character? Naisip namin lalaki. This rich guy and his high school barkada, and they live in this posh village na parang Dasma or Daneta, yan, ganon. Tapos, si Mark, idea niya Saved by the Bell na sitcom. Ako, ang idea ko, Beverly Hills 90210. Kasi, it was like for me, yun talaga yung parang rurok for me na show noon. Kasi parang it's like something like I've never seen before, di ba? Have you seen it? Na parang you had nice cars, you all lived in these nice houses, na parang medyo aspirational. Correct. And it was like straight out of the mga teen novels that I used to read when I was young. So yun ang idea ko, Beverly Hills. And then we got our friend Alan Feliciano, writer friend ko yun na we wrote an award-winning play sa Lasal before. So, kaming tatlo, we were like brainstorming ganon. And then I wrote the pilot. Na. Ang pilot, if your listeners don't know, a pilot is like yung parang yun yung first episode of a story, of a show. Yes. So, sa States, usually, yung pilot, yun yung pangbenta nila sa mga networks if they want to do the show. Ganon. Pero dito, basta first episode yon. So, sinulat ko siya. Tapos, prineset namin kay Veronique Del Rosario. So, okay. And then, we were talking about it. Sabi ni Veronique, hindi to pwede. Hindi pwedeng lalaki yung bida nyo. So parang kami, nasulat ko na yun, diba? Na parang, he can't be a guy kasi we've earmarked Angelo De Leon na to be the star, to be the main protagonist. Tapos, ano pa siya noon she was, may pangalan na si Angelo noon. She came from Ang TV. Tapos she was already doing Over the Bacod as Kuting. Yes. With Jana Gibbs and I think Donita Rose, ganon. So,
may name na rin si Angelo. And of course, it made sense to make the pivotal character, the protagonist, somebody na kilala ang ikakast mo doon. So, si Angelo. So, okay. So, back to the drawing board. So, okay, revise, ganon. So, yun na. Inangkla namin kay Peachy. And then, ayun, everybody else, like, everything else fell into place. Okay. Pero, dun sa original script nyo, Miss Kit, si Wax? Or the character of Bida, Wax? hindi naman. Hindi yung character ni Wax. It was just I forgot na, sorry, sa first draft. I forgot na the name of the guy, pero hindi naman yun si Wax. Okay. Oo. Ano na yan, parang, I just had to, restart all over again, kumbaga. Ganun. Oo, kasi hindi naman fair dun sa character ni Peachy na bida na papalitan ko lang yung pangalan niya na girl na siya, di ba? Siyempre, iba rin yung kanya. And I think it made things better pa kasi it was my first narrative and I'm a girl. So siguro mas madali sa akin na pasukin na rin yung pag-iisip at yung behavior at yung mga angst ng teen girl. Yes. Then, yun. Galing. And yun na nga, ang pinaka-pilot ng TG was The Birthday of Peachy. Her birthday. So actually, hindi namin alam na birthday niya noon Okay, so that's the trivia. So it was just na parang, okay, what's the story for this pilot episode? Birthday niya. Walang nag-greet sa kanya. I mean, something so simple as that. I mean, we didn't really have any like big, lofty, plans. But we wanted it to be something that was so relatable and simple lang, but with a lot of heart. So yun. Yes. Pero Miss Kit galing naging template yan yung birthday na pilot episode ng mga sumunod na youth-oriented shows. Parang, birthday. Tas ang galing kasi you will always go back to TGIS na yun nga, napaka-iconic nung huling eksena doon sa pilot na bigla sila nagtapo na ng cake, di ba? Tas yun. Yun? Tas minention na ni Angela, it's actually going to be my birthday. The taping wasn't her birthday exacto, pero that month. Parang, no, not naman that month kasi airing namin August. So it was a few months before. Pero sa airing, birthday niya. Sinabi niya, August rin birthday ko. So sakto na yung ganon. Galing, nasaktuhan lang pala talaga yun. So perfect din pala talaga. Yeah. Sobrang meant to be, no? Pero galing din ang pagkaka-craft nyo, Miss Kit, ng characters kasi kitang-kita talaga yung distinction tsaka may characterization talaga dun sa, at least dun sa 5 characters nung una. Di ba kasi 5 lang silang bida plus the kids. Yeah. Ako kasi siguro, as I mentioned before, I was such a fan of anything and everything teen-oriented. So parang naaral ko siya even when I was still a pre-teener and then teenager to college. I read mga teen books like Sweet Dreams, Sweet Valley High. Yes! I gorged on the teen magazines na 17, Jane, Teen Vogue, Tiger Beat. Talagang pumunta ako sa mga garage sales. Kasi noon, di ba, parang mahal-mahal pa ng mga foreign magazines dati. Correct. So, binabasa ko lahat ng articles about yung mga teen issues. Tapos, I loved all the teen movies by John Hughes. Yung Breakfast Club. Ayan, take note yung Breakfast Club kasi babalikan ko yun mamaya. Later, much later. And then 16 Candles, Ferris Bueller's Day Off. Ayan, ilista ninyo mga nakikinig. Baka gusto niyo ng mga retro na mga 80s, 90s movies. Ito yon, Ferris Bueller's Day Off, Heathers, Say Anything, Clueless, and 10 Things I Hate About You. Yung mga yan talaga. So parang medyo na-memorize ko siya and I saw how I could relate and react to all these characters. I'd call them archetypes. Kami mga writers, we call them archetypes. High school na archetypes na lagi mo makikita sa mga movies, teen movies and teen shows. So I had a feeling na pag ipasok ko itong mga archetypes na to, na Filipino version, I think that the audience, the teen audience, akala ko ng teen pa lang yung audience ko, will react to it in the same way that I did, that I fell in love with them. So, yun. So, after that, i-craft na natin. So, dapat meron tayong popular girl. So, yun si Peachy yun. Dapat meron tayong rich guy. Na, ultimo Archie, di ba? Archie Comics, may gano'n na archetype. So, may rich guy. Meron kang conservative girl na parang bookish, na quiet.
Meron kang class clown. Meron kang pwede kang jock or dancer, somebody very physical. Meron kang artist. So when I mention these archetypes, alam niyo na kung sino yan, di ba? Correct. Oo, hindi na kailangan, hindi na kailangan pangalanan. Kasi ngayon na, parang nasuot ng mga artista rin namin, itong mga characters, itong mga archetypes. Pero, I think we went beyond that trend because yung archetypes na na-create namin sa TG, meron din silang mga topak. Meron silang mga weaknesses. Mas three-dimensional sila. Mas lovable because of their hurts, yung mga pains nila, yung insecurities nila. Diba? Like, si Peachy, popular girl, pero hindi naman siya scheming na queen bee na typical. Like, she was recovering from a heartbreak from JM. Diba? Ang naisip ko nga kay Peachy ngayon, Miss Kit, now that you've mentioned Clueless, medyo close siya kay Cher. Kay Alicia Silverstone. Clueless, diba? Popular, yung maarte, gano'n. Tapos medyo ditzy. Medyo ditzy na hindi siya smart as na scheming na matalino na medyo, okay, everything's just okay na parang nakakaibigan niya, gano'n. Walang masamang tinapay, gano'n. We wanted her to be like that. And then we had this rich guy na mayabang, pero actually, insecure naman siya around girls kasi torpe siya. Diba? That's Joaquin na friend zone ni Peachy for some time, diba? So, hindi rin typical. Tapos meron din kaming class clown, si Kiko, na who likes to make jokes about himself para nang i-cover up yung kanyang poor na background. Kasi he stuck out from this rich barkada, and parang the way he was able to cope or to was ookrayin ko yung sarili ko bago pa yung iba, uunahan ko na sila. So yon, parang they all had their own issues. So parang the more you get to know them, the more ka mai-interest sa kanila. Well, that's how I felt. Actually feeling ko the viewers din, the audience of TGIS, ganun yung na-feel. Although of course, malaking bagay talaga yung love stories, kasi nga, ang mga Pinoy, alam naman natin. Pero, oo naman. More than that, feeling ko yung mas naka-identify. Kunyari ako kahit your play na yung pinanood ko, naka-identify ako kay Peachy kasi parang ganun yung gusto ko maging vibe, na yung arte-arte lang, pero di ba, yung may kamalditahan, pero hindi kayong bad. Na minsan gusto mo rin maging Christina, na very smart, siya yung honor, ganyan. Tapos si Kiko, na sobrang funny. Pero Miss Kit, meron bang influences ang Friends? Kasi di ba, they always say that TGIS is parang, wag kayong magagalit sa akin, pero totoo ito, na parang, TGIS is medyo the local version of Friends dito sa atin. Friends, wow. Kasi kaming tatlo ni Mark, Dom, ako, we were really Friends fans. I mean, we watched all the episodes and all that. Pero kasi mas old kasi yung Friends 'di ba? Pero I think the bond, that relationship that they had for each other. Siguro, baka ganon. Baka yun nakikita ng mga tao. Pero I mean, I'd love to be compared to Friends. Yun lang nga. Mas lang sila. Mas parang they had more mature concerns. Correct. Pero mas sa growing up siguro na yon. Kasi nga, we even had an OBB na Friends inspired, diba? Basta kami fan kami ng Friends. Kasi pag tinitignan ko rin ngayon, kunyari si Rachel, pwede mo nga siyang tulad kay Peachy, si Ross, pwedeng wax, ganyan. Tapos minsan nag-flashback pa sila, diba? Sa kanilang high school life rin, diba? So, kaya rin siguro, it's the same issues rin naman kasi at the end of the day, diba? Na, I love my best friend, but how will I tell her? That's wax, diba? With Ross. And then, yun nga, si Joey na parang patawa, pero pag nagseryoso sa love, serious talaga. Yung ganon. Very Kiko. Ganon. Yun yung isa ko pa nakita pala. Pero, kasi eto, pwede na to may skip, no? Kasi na-share niya naman to nung nag-live kayo sa amin na TGIS wasn't really parang a walk in the park na nung umpisa, di ba, na hindi siya agad na-great. Pero ang galing that he rose up to the challenge. So paano yun? What's the story? Alam mo kasi, minsan ignorance is bliss siguro, no? Hindi rin namin siguro alam kung ano yung repercussions if this fails. Pero we just believed in the project so much and we gave our heart and parang
ang lakas lang ng loob namin and parang we had so much confidence in our material na we knew we had something good and parang we just felt confident that people are gonna like it. I don't know. Dahil nga, we were so young. So parang, try lang natin. Ganun. And it helped that Viva was backing us 100%. Ang galing rin magbenta ng Viva. Ang galing rin mag-publicize. I mean, the kids were all over being promoted and it was the first show rin kasi of its kind. So parang it was something new and different. So, yun. Oo. I think we had that rin na. Kami yung una. Yeah. Parang people, started to take notice kasi it was something that they haven't seen before. Mm-hmm. Yun, that's how I think of it. Pero ang galing nga, yun nga, from 1 season to 3 years, di ba? Grabe. Yeah. Tapos, ang kakaaliw rin yung Viva noon kasi ginigest nila yung mga bata, ginigest nila yung mga teens sa ibang shows nila. Tapos, they had a good roster of artists na nagigest namin sa show. So, parang aliw rin kasi sino-sino yung naman nakukuha namin. Like, I remember sa prom episode, may G Tonji kami na medyo kilala rin naman si G na nag-music bureau rin with Mark. I mean, meron ng gano'n na Tapos we had a bunch. Maritoni Fernandez, kilala. Amanda Page. Ina Raimundo. So parang nakakaaliw rin na parang full support rin yung Viva. They had the machinery also to to push TGIS. I think they were also the teens were also being given movies na while doing TG. Takot ka ba? I mean, talagang nilalaunch talaga nila at talagang the nice movie. So, parang meron ring ning-ning na dadagdag yung movie sa kanila. Correct. So, yun. Grabe yung naging journey ng show kasi, kunyari, yung first season, yung talaga nag-guest kayo na mga Ina Raimundo, Maritoni Fernandez, ganyan. Hanggang sa parang mga na-establish na siya. The second year, di ba hindi na kayo masyadong nag-guest? Yung parang hindi na talagang focus na sa kwento ng mga bagets. Yeah. Actually, ako ang ginawa ko kasing parang plan was I wanted to introduce the characters one by one to our audience. So, this week is Joaquin. Next week, it's Christina and her family. Next week is Mickey. So, dahil parang pumapasok kami sa bawat character, doon kami nakakalagay ng mga guesting. Mm-hmm. At itong mga guesting na ito, parang established na actor. So, parang nabibigyan mo rin sila ng credibility. Diba? Yung show. So, after namin na-establish yung mga characters, we felt na kaya na nila na tumayo on their own with their own problems amongst them na parang hindi na yung family problem. Ano na tong character na to with her friend, with her boyfriend, with yung sa naliligaw sa kanya. Kaya parang hindi na namin kinailangan ng mga ibang guest kasi yun na, lumalapot na yung kwento nila na sila na, kaya na nila. Correct. Ang favorite plot ko dyan, Miss Kit, si Raven, si Christina, at si Peachy, di ba yung nag-away sila over a commercial modeling stint na parang doon na-test yung friendship nila talaga na kung ano nangyari. Kasi super best friend sila during that time. Tapos biglang yun yung doon na-test, kumbaga. Surpass naman nila. So, ang galing na may mga ganun din na sa relationships nila mismo, no? Mm-hmm. Coming from that, sa mga relationships, eto na, paano na ipinasok ang love story? So, syempre, talagang ito ang kinabaliwan ng teens noong panahong yon. Actually, it was really a natural, progression. It was really the plan. Lalo pat, nakaabang na yung mga love teams. I mean, alam namin na kailangan namin i-partner to mga to. Ang surprising, actually, Mickey and Christina, yan. Sure yan talaga namin na planado. Yung kay Peachy kasi, I wanted her to not have like a set na person right away. Mm-hmm. Kasi ayoko naman siyang ikahon sa isang tao lang. And I guess doing that tuloy, naging natural yung progression nila ni Joaquin kasi hindi namin pinilit, hindi namin agad na sa audience na eto na, ganyan na. So parang in a way, nag-unfold yung story nila sa dahan-dahan at parang na-witness yun ng audience. Parang nakasabay yung audience sa kanilang love story. Kasi if you're gonna ask me which is my favorite love
love team. You asked that nung nag-interview ka sa amin. Yeah. I said Peachy and Wax. Tapos napaisip na ako nung sinabi doon, gusto ko Kiko Mitch. So, isip ko, actually maganda rin yung Kiko Mitch. Pero isip ko, hindi, maganda for me. Gusto ko pa rin yung Peachy Wax. Kasi I love yung foundation ng kanilang love story was friendship. Na parang, dahan-dahan na nagkakilala siya nito and parang he was just there. And parang through everything, kung anong mangyari sa kanya, nandiyan lang. Kaya nung nagka-boyfriend, nung nakipag-break, nagdala ng ice cream sa kanya. Tapos nung nagkakagusto na tong si Wax, medyo torpe. Tapos nagpaparinig lang. Hanggang sa nag-propose na siya. Tapos hindi sinagot pa ni Peachy agad, di ba? I mean, dati, parang pag mag-I love you na, okay kami na ito, si Peachy, no, I'll think about it. Kasi takot pa siya na ma-hurt. At saka hinihintay namin Tinge the movie. Parang, sa kami nila Veronique, parang sabi ni Veronique, no, dapat magsagutan sila sa movie. So parang ako, okay. So kailangan natin itong i-stretch. Pero I think we did naman na, parang we gave justice to it naman. Na, we found ways naman na para make the audience wait. Tapos, and yung niya na, true love waits talaga, diba? So, yun. It was worth it naman. Bonggang-bongga na sa helicopter yata sila nagkasagutan nun, diba? Yes. Yun, sa bongga. So, yun. Oo, ang ganda nga, no? Pag binalikan talaga yung love story ni Peachy. At hindi planado yun. Joaquin. Kahit yung ice cream na eksena, Miss Kit, did you expect na parang... Hindi planado yun. Ano yun? I can't remember na the circumstances dun sa episode mismo. Basta alam ko it was Peachy's parang heartbreak episode. Yeah. Then sabi ni Mark, maglagay tayo ng isa pang scene sa dulo na para for Peachy na parang nandyan si Wax to console her. Sige. So, kasi nandun kami sa set, sinusulat ko talaga siya. Tapos, ice cream, bibigyan siya ng ice cream. Yung ice cream pa rin, hinanap pa nila, parang lata lang yun, walang laman yata. Yung ice cream, parang inabot lang na gano'n, diba? Pero yun, it was, dare say, parang serendipitous. Na it all just fell into place. Ganda, grabe. Ayan ha, meron kayong sa mga TG fans out there, meron at Peachy Wax, 'di ba? Nalaman niyo ang kwento sa likod ng ice cream. Kasi yun nga yung last scene, no, nung episode. Yeah, yun yung last scene. Tapos ang ganda-ganda pa ng pagkailaw nung lighting director namin, si Anak doon. Sa may nakaupo, ganon. Sometimes there are just some things that kahit di mo pinlano, it just falls into place, and it's yun pa yung mas maganda. Tsaka yung scoring ni Direk Dom ng It Might Be You. Actually, yun nag-play sa utak ko ngayon habang nag-uusapan natin. Yeah. Sayang lang talaga yan yung interviewin mo siya kung ba't niya naisip yung It Might Be You. Meron din ibang storya yan. Ewan ko, wala naman siguro. Ewan ko lang kung ba't niya naisip It Might Be You. But it was perfect. Yeah. Perfect for them. Ang galing nga. Doon ba unang pinlay ang It Might Be You na instrumental? Baka, no? Baka nga. Baka yun. Kasi, pinlay ba doon sa episode? Sorry, hindi ko maalala. Yun. Baka. Probably the first time kasi wala pa kaming love team na idea wala pa kaming plano for them din eh. I think My gosh. Si Kiko parang very Joey. Siya yung wala pang love interest. Una, nagka-crush lang sa iba-ibang tao. Until dumating syempre si Dominique. Isa rin sa mga favorite plots talaga. Ako rin. Kay Dominique. Ayun, rin naman yun. Kasi wala rin kung mahanap pa na girl. Huwag na natin pakita. Pero yun, it worked naman. And we wanted something meaty naman for this class clown na lagi lang nagpapatawa. We wanted something serious for him, for a change. So yun. Pero ang ganda actually yung nangyari sa character niya, no, Miss Kit. Parang dyan niya na ipasok yung serious issues then later. Kasi parang perfect nga na patawid sa growing up. Kasi diba after talaga na namatay si Dominic, talagang grabe yung nangyari kay Kiko na he turned into, pwede ba nating sabihin dito, baka maging explicit, pero yun, gets yun naman kung ano yung mga usually na pinagdadaanan ng mga teens na medyo nasisway ang life. Pero ang galing na naipasok nyo yun. And then, you also showed how they helped him recover sa mga nangyari sa kanya. Yeah. I think kasi,
lalo na pag teenagers, you can't whitewash it so much. Kasi sasabihin na ng audience mo na, ay, hindi naman kami ganyan, hindi naman totoo yan. We have to have some form of reality rin in what they go through. And him coming from a street smart background, I think, 'di ba? Parang doon papunta 'yun. Doon po pwedeng puntahan 'yun. Na hindi kasi naman siya posh na background, mas gritty, mas street yung kanyang background. So doon pupunta. Siyempre, hindi natin masabi, sorry na lang kayo, pag-usapan nyo na lang yan. Tanungin nyo na lang yung mga nakapanood ng TG kung ano pa yung ginawa ni Kiko noon. Oo. Nakakatakot baka pagbawal lang Spotify. Oo nga, so wag na lang. Pero basta may mga nangyari sa kanya. Tapos naka-recover naman towards the end. Yes. It's their way of exploring din kasi, di ba? So parang, ayaw mo naman na squeaky clean na tama, mali, ganon. Teen yan They'll experiment. They'll see what they need or what they think they need. Of course, it's wrong. So that's why nandun yung barkada rin niya to put him in line. Pero ang ganda ng pagkaka-craft ng character ni Skit ni Dominic. Parang ganun ba talaga ang pinlano niyo sa kanya na she was not meant to be part of the barkada, na parang yun lang siya from bosses to Yeah, that was really planned. Na voice muna, hindi makikita para mabitin yung audience. Saka different. It's something not typical. Tapos, nung nakita na, ay, may problema. Kaya pala, kasi ganito. Kasi pala, she was sick. Kaya sheltered. Grabe nga yun Grabe yung Basta doon ako nagandahan na plot talaga. Doon sa yung biglang may sakit pala, tas ang heartbreaking. Pwede ba i-divulge dito, Miss Kit, ang trivia? Sino ba ang nagbo-bosses kay Dominic? Do I sound familiar? Hello? Hi, Kiko! This is Dominic. Can I order from Skids? Yan, ako yun. Ano ang kwento, Miss Kit? Bakit ikaw na nag-bosses kay Dominic? Kasi, oh my God. Bagay naman. Hindi, siya, napakasimple lang. Kasi ako yung laging nandun. So, sa editing, nandun ako. So, sino pa ba ang mag-bosses kundi ako? So kunyari, pag tinitape, kailangan syempre bossesan para may kausap si... Pag tinitape yun, kahit sino, di ba? Kahit sinong nandun. Minsan pwede rin ako, pero usually, AD or whoever yung magbabato ng linya kay Red. Sa editing namin, dinidikit yung boses ni Dominic. Sa editing, ganyan ako ka-obsessed sa TG. Ultimo editing, nakabantay kami. So, si Doma nag-edit, tapos pag Dominic parts na, voice over ko na. Ganon. Galing. So, at least pwedeng i-reveal pala yun. Kala ko hindi pwedeng i-reveal. Hindi, okay lang yun. Tapos wala naman TF. Wow! Okay lang. For the love of, syempre. For the love of? Oo. Pero nakhinayang ba kayo? Kasi syempre, ang ganda na nung naging simula ng Michelle and Kiko na love story di ba? Kaso nabitin kasi syempre si Rika, she had to leave na growing up to go to gaming. Yeah. Oo. Wala, ganun we had plans. Tapos, cute sana yung kwento nila, diba? Pero, there are just some things that you have to deal with. So, yun. Pati yung actually ito, baka pwede nating dito. Kasi ang ganda-ganda ng pagkaka-exit ni Peachy. I mean, kahit cliffhanger siya, pero parang ang ganda na, yung hindi siya bigla. Kasi di ba parang I remember, merong isang episode doon na meron siyang Peachy bids farewell, di ba? Tapos bumalik siya, and then the wedding and then the pagpapakasal supposedly happened, hanggang sa biglang hindi siya sumipot. So yun din, Miss Kit, parang Kailan yun? Kasi binigay naman ni Angelou. I mean, she really made time naman. And we wanted to give her, of course, she was our Peachy. Siya yung main talaga namin na character. So, we had to give a proper, exit for her. And she gave it. She gave the taping and all that. Because it's Peachy, we felt like we had to give her talaga a proper exit naman. Exit. Sad nun Correct. Yung tas kumanta pa si Shara ng It Might Be You sa di ba? Sa, anong tawag dito? Sa simbahan habang nag-iiyakan ng buong barkada.
galing nung ensemble din, no, nung mismong, nung eksena na yon na parang lahat talaga sila, they were so heartbroken for Wax, ganyan. Sana nga yun ang ma-airy ulit, Miss Kit, no? Kasi tinigil nila hindi kompleto yung growing up. I don't know nga eh. May mga episodes na, I don't know if they lost their copies or what eh. I don't know eh. Mm-hmm. Sa batch 2 naman, Miss Kit, kayo pa din yon. Hindi na sa towards the ano na yun eh, nag-headwrite na ako eh. So parang I was doing growing up and then yung mga sa mga initial episodes, I was there to craft the characters. Mm-hmm. And I wrote some of the episodes. And then meron na rin kaming ibang writers. So parang nag-iikutan kami noon. Mm-hmm. Si Miss Mel, isa yan sa mga good friends. Si Mel Abeygar. Si Patricia Valenzuela, she's already in the States. I think wrote some or was doing growing up. Sorry. Tagal na kasi. Pero yeah, we were crafting. I remember kami naman yung nag-craft ng ng TGIS na second batch. Kasi nalala ko pa si Anne. Yung sulat pa namin si Anne noon. After a year na siya, di ba? Lumabas kasi nga nawala si Idel. Oo. Yeah. Yan naman, Miss Kit, ang ganda din ng characters doon, no? Kasi sa OBB, actually, parang na yun eh, ni-reveal yun na talaga kung gaano ka-different din yung personalities nila sa isa't isa, di ba? Pero, paano yung ginawa niyong pagtatawid na yung batch 1 to growing up and then yung TGIS na magkakaroon ng batch 2. Kasi in fairness, seamless yung yung dahan-dahan namin gine-guest yung mga younger batch sa parang minimum, parang ginagano namin sila sa sa batch 1. Mm-hmm. So may konting guesting like si Anne, pinakita na namin earlier on kasi may plano rin naman na ito na yung next batch natin para makapag-graduate na itong unang batch. And then let's put them in or si Wax dalhin natin doon sa sa batch 2 kasi siya yung pinsan ni Dong. Ni Iñaki. So Torres Boys rin. Lang siguro, pero meron lang, kumbaga, ihatid mo lang, may character lang nakakilala nito. So parang, yung love mo kay Wax, matatransfer sa kay Iñaki. Kasi, okay, pinsan ni Wax, okay, cute rin. Or si, kapatid ni Peachy, si Sam, ang tagal-tagal na ni Sam, diba? Yeah. Si Kim naman, matagal na rin sa si, Tere. Si Tere. Ayun, matagal na rin. So, syempre si Shara. Si Shara, yeah. Si Shara. Yun, kaya talagang siya yung parang bridge. Siya yung bridge talaga na kasi nga siya yung bunso dun sa batch 1. Correct. Ang galing din, Miss Kit, yan din naging template ng mga sumunod na youth-oriented shows. Pag-uusapan natin din yan later. Pero parang gano'n na merong mga batches din, tapos merong naghahatid, merong magsistay, to muna, to establish. In fairness, mahalaga din kasi yun para masolidify yung time slot. Oo, kasi ayaw mo naman na yung audience will feel like, what is this I'm watching all of a sudden, di ba? Parang wala na silang kilala. Hindi na nila kilala itong mga characters na to. Syempre, para makuha mo sila, dapat mahal nila yung characters na papanoorin nila. Kung mawawala yung mga characters na yun, at least, give them that proper exit and at least maipasa man lang yung baton sa mga characters na pwede mong mahalin pa. Pero, eto na, Miss Kit, syempre, kamusta ang reaction or feeling mo? Because, yun nga, did you ever expect that TGIS will be this phenomenon? Although kanina nabanggit nyo na talagang aspirational ang pagtingin nyo sa show na this will be successful, ganyan. Pero when you see or when you saw finally the results, and you're still seeing it now, very active pa rin. Pero how does it feel? Actually, rewarding. Yung as in now? Where I am or when it happened? Right now na. Right now na. It feels rewarding even up to now. Kasi family na, parang you treat them like family rin kasi you grow up with them especially with TGIS na lahat ng mga first namin together.
nakita ko kung paano umunlad ang buhay ng mga to. Hindi lang ng mga artista, pati ni Mark sa ni Dom na nagkaroon na ng mga sariling cars na nakakabili na. And then our teens, they had all these shows, ganon. So, it felt so good. It felt so good talaga na. And parang in a way, validating kasi parang nung una, it was just a dream, diba? Na parang, okay, meron ka lang dream na ganyan. Pero to see na people responding the way they respond, loving the characters, loving our actors, loving the stories, yun, napaka-rewarding talaga niya. Pero nung time na yun, sige nga, Miss Kit, if you can look back dun sa panahon na you already saw that TGIS is growing and becoming the phenomenon that it is. Mm-mm. Anong nangyari sa inyong trio nila Direct Mark at Direct Ang Viva kasi magaling mag-ano rin yan mag-alaga and magaling silang mag-groom ng mga tao nila. Hindi lang sa artista, pati sa amin. So, nung naging hit yung TG, okay, just do the movie. At hindi sila kukuha ng established na movie director and movie writer. They got us. Mm-hmm. And it wasn't just a small na movie. Yeah. Kasi ang naisip namin ni Mark, kung movie to, dapat bongga, dapat maroon in an island, dapat may helicopter, dapat may yate. And ito na naman kami, di ba? I mean, innocence is bliss. Hindi namin alam yung pinapasok namin na nakabaliwan, na kahit pag napapahirapan namin ang sarili namin. Sulat lang talaga ako na sulat na ganyan. And Viva really, gave 100%. They really supported us. So, yun, parang, ang sarap rin kasi nga, Viva helped us grow and they really supported us. So yung mga first movie premiere namin, yung mga first guesting sa Showbiz Talk Show, nakakatawa na pag-promo ng TG The Movie, sama kami kahit saan. Siyempre, writer ako, ba't mo ako sasama? Ngayon, hindi na ako sumasama sa mga ganyan. Pero sinasamahan namin talaga yung mga teens. Nag-Showbiz Linggo pa yung mga yan. Parang, okay, ganito pala dito sa Showbiz Linggo. Do you remember Showbiz Linggo? Yes, and from the Rival Network. O, diba? Oo, na una kaming umapak sa ABS-CBN. Siyempre, full force kami. Sinamahan namin yung mga teens. Tapos, sa mga mall shows, ang nag-voice over pa nun at ang nagde-DJ si Dominic. So parang we had our own parang little production group na also doing that behind the scenes for outside the TV show. Mm-hmm. Yun. Tapos, ayun, basta nakita namin kasi na umunlad ng bawat isa at parang nobody was parang walang naiwan. So nakakaaliw rin. Correct. No? Ganda ng TGIS. Life-changing for the fans, life-changing for the artists, life-changing for the people behind the show. So, yes. Grabe din talaga. So, talagang thank God, it's Sabado. Diba? Thank God. Talagang, Miss Kit, ano yung sinasabi mo kanina na Breakfast Club? Dito ba yun? Sa okay. TG? Hindi siya sa TG. Okay. Sa mga na yan. Sa mga next show ko na yan. Okay. Ang galing, no? So, diba, ang dami nating nalaman tungkol sa TGIS. Miss Kit, may i-share ka pa bang interesting trivia na parang pag nalaman namin, oh my God. Sige na, nabatag ka ha. Naglista ako at tinanong ko rin si Dom. Nakwento na yata namin dati na we had to bring clothes for the artistas. Oh, yeah. Kasi wala silang budget pa nun sa stylists, gano'n. Wala pa sila, hindi naman sila kilala. So, wala kaming ex-deal. So, lahat ng mga damit, dinadala namin. Yung mga suits ni Red, pag-prom episode, gano'n, mga grad ball episode, mga suits ni Dom yun. I don't know, also ni Mark yata. Tapos yung prom gown ni Dominic, that was my sister's prom gown. Kinuha ko yun. Mga polo ni Christina, yan susuot mo, Raven, teka, ito na lang. Mga tops ko dinadala ko. Kasi nga parang, we had this idea on how the teens would look. And parang, hindi kaya ng budget or wala pa kaming connections. Di sarili naming damit. Correct. Grabe, baby nyo nga talaga. Binihisan literal. Oo, tapos wala pang budget dating art department. So, yung food props namin, rubber, plastic, mga fried chicken, bumibili nun si namin yung production designer na si Jay Herrera. So, pag nakahain sa table na ganyan.
kunyari kakainin mo, rubber siya. Kasi Oh nga, my God. oo, yung food props. Balikan nga natin yan. Grabe. Tignan mo, siguro hindi naman lahat, pero meron doon, mga rubber food props yan. Tapos, a lot of the characters were named from friends of ours. Ooh. Si Peachy Real, yung neighbor ko nung childhood, Peachy Leal. Ano siya, sister siya ng best friend ko noon sa Marikina. Mm-hmm. Si Michelle Ferrer is an actual person. She was my grade school best friend. Oh my God, kaya pala alam nung narinig ko nga yung pangalan ng Michelle Ferrer, I mean, hindi ko naman kilala yung nyo, no, kaibigan. Pero mukha siya talagang tunay na tao. Yung parang, alam mo may kilala akong Michelle Ferrer. Yung madaling sabihin ganon. Yeah. Si Raysters, my late husband. Yeah. Si Happy, girlfriend ng isang cast member. Hindi ko na sasabihin kung sino. Oh. May happy talaga. Si J.M. Rodriguez is from Lasal. So, yun. So, mga pangalan talaga siya at kasama yung apelido ng mga actual ng mga tao na kilala namin. At hindi kami nagpapaalam sama na ugali, di ba? Pero well, of course, your late husband would know, Pero oo naman. All the rest, batch 2 nun si Rayster, boyfriend ko pa lang siya noon. Yeah. All the rest, hindi kami nagpapaalam sama. So, hanggang ngayon, hindi nila nalaman. Kasi yung iba dyan nasa Amerika na, si JM nandito, pero he didn't seem to mind. Si Happy, girlfriend kasi ex-girlfriend. Yeah. So, okay lang sa kanya. Saya, oh my God. Ganun pala yun. Diba? Kasi nga, ang ganda ng pagkakacraft niyo din ng names. I mean, kasi di ba sa soap, kunyari, yung mga, sa Sana Ay Ikaw na nga, mga Carlos Miguel, ganyan, yung mga alam mo, pang teleserye talaga na pangalan. Pero dito sa PG and all the rest din, naging template na yan na merong nickname, pero may full name, ganyan. Yeah. Ang galing, yung pala yun. Parang kaibigan mo talaga na kilala mo, tapos may nickname ka. Minsan nga, ikaw yung magbibinyag, di ba? Na, hindi naman yan ang nickname niya, hindi naman yan ang name niya, pero yan ang gusto mong tawag sa kanya. Kaya yun. Oh, galing na. Very interesting. Nakakatawa. Parang na-validate yung assumption ko sa Michelle Ferrer na ang daling sabihin na meron kang kakilalang Michelle Ferrer na totoong tao. Tapos Mitch yung nickname niya, yung friend ko ng Mitzi. Mm-hmm. Ay, minodify nyo lang. Parang minodify ko lang ng slide. Kaya Mitch, actually, ang nag-stick talaga yung Mitch, di ba? Hindi naman Michelle Mm-hmm. Pero yun nga nakakatawa sa TG, sa mga lines. Minsan, full name nila yung sinasabi, di ba? Or Christina, or Michelle. Yung kahit may nicknames. Parang si Peachy lang ata. Yung Peachy talaga kasi Patrice naman siya. Patrice, yeah. Oo. Galing. So, yun ang mga interesting trivia sa Yes. TGIF. So, yun na. Ewan ko, ikaw, you have questions pa. But, yun na yung TG. Galing. Nako, kayong dapat pala nagtanong tayo sa mga fans, Pero, I'm sure naman, busog naman kayo sa trivia dahil, well, sa pag-airing hope it was enough. Oo, diba? Grabe. Feeling ko naman, masayang-masaya naman tayo. And with that, sa susunod nating episode, sasamahan na natin si Miss Kit sa naging journey niya sa iba niyang youth-oriented shows. Dahil, ang galing nga, Miss Kit, ganun na kumbaga manifest sa inyo yung pagiging interesado niyo sa mga kids, Kasi hanggang ngayon yun yung kinacraft niyo mga kwento. So, ay na-excite ako kasi nandito na yung mga ilan sa mga favorites ko. Ito na yung mga totoo kong naabutan na mga love team at mga TV show. So, yung makilala mo, pinanganak ka na naman ng TG, pero ito na yung kinalakihan mo. Ito na yung mga kinalakihan ko talaga. So, it makes it more exciting. So, I hope kayo din na excited dahil bibitinin muna namin kayo. Next week nyo ito maririnig dito sa Rewind and Throwback Podcast.